Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito yung nagustuhan ko. Dito nga po mga minamahal, kay Senate President Tito Soto. Although sabihin natin na hindi siya perfect, pero at least mabilis nga yung action sa kanya. Hindi katulad noon sa dating Senate President ng Bansang Pilipinas, ni nga ibig sabihin ng forthwith, abay, hindi ata niya alam. Kasi parang yung impeachment ay dinribol, pinagpasapasahan, tenenga, tumambay. So, ang ending, walang nangyari. Siguro, planado na din ata na papagalin para antayin yung desisyon ng Korte Suprema. At yung desisyon nga ng Korte Suprema, yun yung kinatigan ng ibang mga kongresista. Pero, lilinawin ko sa inyo mga minamahal, yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay hindi naman po nabura. Yung kanyang 7 article of impeachment, hindi naman po siya doon naging cleared. Hindi cleared ang pangalan niya sa pagnanakaw, sa pagbabanta, sa confidential funds. Kumbaga, yung impeachment na yon is a delaying tactics. Now, we will resume and assume na this upcoming February 6, I can't wait, mga minamahal, na bubuhayin na lang yung dating article of impeachment or magkakasa ng panibagong impeachment. Medyo naguguluhan din ako ngayon sa House kaya kailangan maibalik. Mga minamahal, ito nga pong si former House Speaker Martin Romualdez. Kasi yung House ngayon, yung iba, yung dating pumirma sa impeachment, ngayon ayaw na. 'Di ba? So, iba talaga pag nandyan si Speaker Martin Romualdez, iisa lang yung kanilang kompas. 'Di ba? Iisa lang yung nagkakasundo, merong unity sa House of Representatives. Ngayon naman na itong si Boji D, yung Senate President ngayon, medyo shake, rattle, and roll ang nangyayari. Samantalang nung kapanahunan ni former Speaker Martin Romualdez, talaga nga namang suporta, oo, lahat. Hindi man sabihin lahat, pero majority of them na mga congressman ay talaga nga namang masasabi natin mga minamahal na iisa lang yung kompas. Kaya hoping sana na maibalik itong si former Speaker Martin Romualdez dahil kung magbaback to zero again, yung kailangan ulit ng mga botohan, makakuha ng boto na 115 votes, abay, syempre dapat kailangan makuha natin yun and makukuha lang din natin yun kapag iisa lang yung kompas ng House of Representatives. Now anyway, mga minamahal, sige pag-usapan natin, 'di ba? Kung ano yung pinagkaiba, 'di ba? Diretsahan na natin. Ano ba yung pinagkaiba ni Tito Soto dito nga po sa estilo ng dating Senate President na si Quezon, mga minamahal? Ano nga ba ibig sabihin ng forthwith? Sige nga, basa ako ng comment. Hindi lumala. Ayan, ano ibig sabihin ng forthwith, mga minamahal? Ang forthwith ay isang malinaw na, yan, ibig sabihin walang delay. Walang paligoy-ligoy. Kung ang usapin na to ay ang impeachment. Malinaw po na nakasaad sa ating institusyon na dapat hindi po ito tinutulugan. Hindi din dapat to inuupuan. At mas lalong hindi to dapat dinidribble. At mas lalong hindi dapat to pinapatagal. Ang impeachment, mga minamahal, ay hindi pabo o galit sa isang tao. Ito ay isang mekanismo ng tama, pananagutan, mga minamahal, para maprotektahan ang taong bayan. Ngayon, tapos noon, di ba? Nung panahon kasi, mga minamahal, ni Escudero bilang Senate President ng Bansang Pilipinas, umikot, pinaikot, dinribol. Pinapagalang impeachment. Ang ending, sino yung talo? Yeah, tama. Ang mamamayang Pilipino. Habang walang aksyon na ginagawa, 'di ba? Tuloy ang benepisyo, 'di ba? Tuloy ang sahod ni Sara. Tuloy ang kapangyarihan kahit may mabigat na mga paratang, 'di ba? Na kailangan niyang sagutin, nagfa-function yung kanyang opisina. 'Di ba? So, nakakagigil na dapat sana last year pa yan napanagot
Tapos balak pa atang maghasik sa 2028. Now, anyway, mga minamahal, bakit nga ba mas kakaiba itong si Tito Sotto? Sabi ni Tito Sotto, Tito Sotto, sisiguraduhin umano ang agarang aksyon sa impeachment ni VP Sara. One thing is certain, as the Senate President, I will act on it with dispatch, forthwith. Diba? So, napakalinaw. Forthwith, mga minamahal. Diba? Agarang action agad. Yan ang tamang asal ng Senate President. Hindi siya hukom, hindi siya hukom, pero hindi rin siya agad humahatol, di ba? Pero siya yung tagapagpatupad ng ng proseso, mga minamahal. At ang proseso ay dapat na tama, mabilis, 'di ba? Mabilis, malinaw at walang kinikilingan. So hindi to tungkol sa politika, mga minamahal. It is about the work of the Vice President, 'di ba? So bakit nga ba dapat umusad itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? So, yeah, syempre tatalakayin din natin yung issue na 'yan kasi maraming paratang. Maraming reklamo. Oo, mga minamahal. Sa paggamit umano ng maling paggasta ng pondo ng bayan, 'di ba? Maraming paratang sa kanya tungkol sa maling paggamit ng confidential funds, pagnanakaw sa kaban ng bayan, pag-aabuso sa kapangyarihan, pang-aabuso sa pondo. So, ang impeachment trial, talagang yan yung tamang area para dun sa mga reklamo ng ibang mamamayang Pilipino. Siyempre, magpa-file sila ng impeachment, meron silang ilalatag na ebidensya. And syempre, papakinggan din natin yung depensa ni Sara Duterte. At syempre, magpapasya na dyan yung batas. Diba? So, ang pagpapabagal ay hindi po yun hostisya kagaya ng ginagawa ni noong Senate President, sino yon? Noong dating Senate President na si Quezon. Ang agarang aksyon, yan po yung magpapatunay na talagang tatrabaho yung opisina mo. So, linawin natin na hindi to personal na vendetta or either personal na atake or paninira. It is all about accountability. So, kapag mataas ang posisyon, mas mataas ang syempre, pananagutan. So, kung ordinaryong empleyado nga ang kinakasuhan, di ba? Iniimbestigahan agad. Kinakasuhan agad. Pero kapag ang Vice President, bakit parang bawal gawin? Ba't parang hirap-hirap na silang iraos ito? So, dyan pumapasok ang liderato, mga minamahal, ni Tito Sotto na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, talagang namang serbisyong totoo lamang. 'Di ba? At walang habas na sumusunod dito sa ating konstitusyon. So, napansin ko sa panahon ni Tito Sotto, mas cooperative, mga minamahal, ang Senado. Mas merong direksyon, mas merong aksyon, at talagang mali ang pag-delay at ang pag-dribble sa proseso. So, ang impeachment dapat ay forthwith. According yun kay Tito Sotto, mga minamahal. So, meron din siyang patama dito kay Cheese Escudero. Pakinggan natin. Tila may patama sa kanyang pinalitan sa pwesto si Senate President Tito Sotto kaugnay sa posibleng pag-akyat ng isang impeachment case sa Senado sa Pebrero. Tiniyak ni Sotto na aaksyonan niya ang kaso forthwith. Matatandang noong nakaraang taon sa ilalim ni dating SP Cheese Escudero. Inabot ng ilang buwan bago isalang sa plenaryo ang impeachment case ni Vice President Sara. Diba? Forthwith, patamo. Sakit nito. Sabi niya nga dito, one thing is certain as Senate President, I will act on it. I will act on it with dispatch forthwith. Diba? Continue. Matatandang noong nakaraang taon sa ilalim ni dating SP Cheese Escudero. Inabot ng ilang buwan bago isalang sa plenaryo ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naging issue ang salitang forthwith sa konstitusyon na hindi raw nasunod ng Senado noon para aksyonan agad ang reklamo. Manatiling nakatutok. Diba? Ano pa yung mga ibang balita? Sige nga, tingnan natin. Okay. Sarap, no? Mag-inasal pork barbecue yan. May sarap ng juicy lambot. 99 lang.
Senate President Vicente Soto III assures the public he will quickly act Merong assurance na, oh. Assures the public. on possible impeachment complaints against President Marcos and Vice President Sara Duterte. In a text message, Soto said he will act on the complaints forthwith if ever these will reach the Senate. A complaint against President Marcos is allegedly being prepared. Meanwhile, the one-year ban on the filing of impeachment cases against Duterte will lapse on February 6. The Diba? Group Bayan previously said it may file another complaint against the VP next month. A constitutional law expert calls on the Supreme Court to resolve the Anyway, to resolve the pending case. So, sa madaling sabi mga minamahal, ang gusto ni Senate President Tito Soto is agarang aksyon. Diba? Dapat na noon pa ginawa ni Soto, ay ni Quezon. Diba? Alright mga minamahal, alisya nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.